Motivation is our love for God. Dahil minahal niya tayo una, bago pa natin siya minahal. And a lot of people does not understand that. Kaya kung minsan kapag nagsisimba, akala nagsimba sa mga santo, hindi sa mga makasalanan din, na iniligtas lang ng Panginoon dahil sa laki ng pagmamahal niya sa atin. So wala tayong pinagkaiba sa kanila kung titingnan natin bilang makasalanan. Pero ang nagkaiba ang pagmamahal ni Kristo, ang kaligtasan na ibinigay niya sa atin. Yun yung difference lang natin sa kanila. So titingnan natin sa status, we are no better than anybody without the Lord Jesus Christ. Tandaan po natin yan, ha? Oh. So, itutuloy po natin ang ating message kahapon na naputol dahil gusto nga pumunta ng fireworks kaya umiksi. Ngayon tatapusin natin. Maiksi na rin na naman siguro ito, hopefully. So, I will be speaking until, titingnan ko muna, 11 o'clock at least. Tama? 45 minutes, okay na sa inyo? Okay, Pastor. Last night. Oh, last night. Talaga naman, last. Meron pang isa mamaya. Oh, last day na ngayon. Okay. Anong oras sa inyo? 10:15. Oh, tama. PM. 11 pa. May service mo na ba? Ha? PM? So before po tayo magbasa ng salita ng Panginoon, tayo po ay manalangin. Idulog natin sa Panginoon ang ating pakikinig ng kanyang banal na salita. Shall we pray? Father God in heaven, we thank you once again sa umagang ito. Salamat po sa bagong buhay at bagong araw na nagbibigay sa amin at nagpapaalala ng bagong pag-asa na mayroon kami dahil mayroon po kaming Panginoong Jesucristo na aming tagapagligtas. At dahil din sa Kanya, kaya kami ay patuloy na namumuhay, hindi lang para mabuhay, kundi maglilingkod sa iba't ibang pamamaraan. Maging nasa loob ng man kami ng simbahan o nasa labas, nagtatrabaho, kahit nagre-relax, kahit saan mo kami dalhin, kami ay inyong mga anak dahil kay Jesus Christ. So we want to commit this time to you once again through the guidance, the filling, and the empowerment of the Holy Spirit. Be gracious to your servant, to each and every one of us. And Lord, in everything that we will hear and ponder upon, may we glorify and honor you. Let this be a blessed day for each one of us. Glory be to your name, Father. We commit and we ask all these things in Jesus' name. Amen. So once again, we are in 1 Corinthians chapter 13, and for the sake of us to be reminded of what we're talking about, we will read, or I will read it again to you in the English Standard Version. Nagtataka kayo, tinatanggal ko salamin ko pag nagbabasa. Eh, anong gamit ito? Hindi ko umakita sa malayo. Hindi ako nearsighted. May katarak ako. Kasi kapag wala akong katarak, kaya kong basahin eh. Kahit wala akong salamin. Yun nga lang, may katarak. So, ang eyesight ko eh, parang merong usok dito sa loob ng bahay. Ganun yun. Hindi maliwanag yung mga mukha ninyo. Para kayong in-eraser. Okay. Let me read the scripture. Hindi mo pala nakikita yung kagandahan namin, Pastor. Yung reading eye ko, kaya niyang magbasa. Okay. So verse 1 says, if I speak in the tongues of men and of angels but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. And if I have prophetic powers and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to move mountains but have not love, I am nothing. If I give away all I have, and if I deliver up my body to be burned but have not love, I gain nothing. Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hope all things, endures all things. Love never ends. As for prophecies, they will pass away. As for tongues, they will cease. As for knowledge, it will pass away. For we know in part and we prophesy in part. But when the perfect comes, the partial will pass away. When I was a child, I spoke like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. When I became a man, I gave up
childish ways. For now we were in a mirror dimly, but then face to face. Now I know in part, then I shall know fully, even as I have been fully known. So now faith, hope, and love abide. These three, but the greatest of these is love. Ito po ang banal na salita ng Panginoon at nawa ay pagpalain ang pagbasa ng banal na salita ng Panginoon. So kahapon, sinimulan natin na ang paglilingkod dapat may tinatawag na you do your best in the most excellent way. We thought that practicing spiritual gift is the most excellent way, but now we understand, sabi ni Apostle Paul, there is a better way of practicing spiritual gift. It is just, hindi lang po na nagpi-perform tayo, na ginagampanan natin yung ating mga responsibility. There's a better way of serving. It is not just doing, it is also loving, which is the best motivation for serving God. So, dito tayo nagtapos sa pangatlo na characteristic ng isang mapagmahal na paglilingkod. So, loving service with patience. We should also love serve with love na mayroong kindness. Kahapon dito sa contentment tayo nagtapos, di ba? May pagkakontento. Kasi yung sinabi dito sa verse is, love does not envy. Yun yung illustrate ko sa inyo. Huwag tayong magiging inggitera. Tapos, sabi doon sa verse, kung titingnan natin, dito tayo magpapatuloy. Not only na love does not envy, sabi niya dito is, or boast. Hindi mayabang ang pagmamahal. Okay? Ang tunay na nagmamahal, hindi mapagmalaki. Dahil nga mapagmahal ka. So, loving service with humility. The most excellent way of expressing our service is with humility. I-emphasize ko rin po yung humility mamaya, so hindi ko i-expound kasi mamayang hapon is about servanthood. Pero ang pagmamahal daw ay mapagpakumbaba. Hindi siya mayabang. So kapag nagsimula na tayong magyabang sa ating sarili, hindi mo na makikita ang pagmamahal doon kasi ang focus noon, ikaw na lang. Panglima, loving service with courtesy. It is not rude. Love is not rude. Ano ang rude? Sa Tagalog, hindi siya bastos. Di ba? Napaka-rude mo naman. Kaya kailangan, kapag nagmamahal tayo, ipinapakita natin ang paggalang sa bawat isa. Okay. Kung tunay kang nagmamahal, marunong kang rumispeto sa iyong kapwa. Ipinapakita mo ang kanyang halaga. Kasi ang taong hindi marunong rumispeto, ibig sabihin, wala kang halaga sa kanyang paningin. Kaya nga hindi kanya nire-respeto. Pero ang respeto rin ay ini-earn natin yan. You cannot demand respect. Now, sabi nga nila, there are 5 levels of leadership. Ang pinaka-lowest kind of leadership is positional leadership. Ano ang positional leadership? Leader ka lang kasi meron kang title. Naging leader ka lang kasi meron kang pinangahawakan na dinote ka ng tao, kaya naging presidente ka, naging vice president ka, kaya leader ka. Iba yung tinatawag na influential leadership. Kahit wala kang posisyon, meron kang effect sa tao dahil meron silang respect sa iyo. Whether we like it or not, ang taong nire-respect natin, may influence siya na unconsciously sinusunod siya natin. Na bantayan ko yan kapag ang isang tao influential sa isang tao, lalo na sa amin ang mga teacher. Hindi man sinasadya, ang mga estudyante kasi, kapag meron silang nire-respect na teacher, the way they teach and the way they preach, nagagaya nila yung nire-respeto nilang teacher o preacher. Marami sa aming mga estudyante sa noon na ganun. Kaya pag nag-preach na, para kang si Sir Samar nag-preach ha. Ganun ba? Hindi ko alam yun ha. Kasi nga, ibig sabihin, yung influence ni Sir Samar sa buhay niya ay malaki. Kung minsan, para kang si Sir Silorio. Kasi nga, si Sir Silorio ang mas may malaking influence sa kanya. That means,
that person respects Sir Silorio, and so on and so forth. So makikita natin na may mga estudyante intentionally naman, ginagaya nila yung mga preacher, like si Sir Kilian, sabi ko na sa inyo, yung lolo ni Pastor Spencer. I think he's the best conversationalist when it comes to preaching. Wala pa ako nakitang nag-preach na kagaya niya, na para siyang nakikipag-usap sa iyo, na nakaupo lang kayo sa upuan, na parang nakikwentuhan lang. But the message goes directly to your heart. Hindi ko yan makalimutan si Sir Giliana kasi nung nag-intern ako, I think he really emphasized more on how you give priority na magiging diligent ka sa pag-prepare at sa pag-deliver ng preaching. Hindi ko makalimutan sa Baguio na Biennial Conference. That was way back 1995. 95, no? Yeah. Oh, 95. Ilang taong ka noon, Spencer? Ha? 7. 11. So, pumasok ako sa CR, tapos kasabayan ko si Sir Kiliana na pumasok. Pagkakita niya sa akin, talagang doon sa dami tao sa CR ng convention ng Baguio Convention, Convention Center. Kahit maraming tao, niyakap niya ako. Hindi ko alam bakit niya ako niyakap. Sabi niya, I heard a lot of things about you. And I like what you're doing. Yun lang. Gusto ko umiyak, no? Kasi bagong graduate ako sa loob. Tapos yayakapin ka ng teacher mo. At sasabihin niya yung word of affirmation. Kaya lalo ako na-inspire, sabi ko, gagalingan ko pa. Walang panahon sa buhay ko na hindi ko gagalingin. Gagalingan na mag-aral ng salita ng Panginoon. Kung hindi ko man maabot yung ginagawa ni Sir Gilian, hindi ko maabot, hindi ko kaya yun. Ginagawa niya. Mai-inspire ako na gagawin ko ang pinaka-best ko when it comes to preaching. So he has been an influence the way I look at preaching. Marami actually influences sa way of my preaching na yung senior pastor ko sa Tarlac City. Then si Severina, and then ang pinaka-kuwan talaga si Pastor Ako. Yan. Matinding mag-preach talaga si Pastor Ako. So, there are influences in my life why I am like this now. So, hindi lang dahil ganito na talaga ako, kundi kung wala siguro yung mga respected motivators sa buhay natin, hindi tayo makakarating sa kung ano man tayo ngayon. So, I believe, again, in one way or another, merong isang taong nag-influence sa inyo na nire-respeto nyo. Kaya nga sinusunod nyo siya eh. Kaya kung bakit nandito kayo ngayon o ano kayo ngayon. Hindi kayo makakarating sa kung saan man kayo ngayon kung walang isang tao na ginamit ang Panginoon para makarating kayo kung saan man kayo ngayon. Anong ibig kong sabihin? Ang taong mapagmahal, gagawin niya ang lahat para ang buhay niya ay gamitin ng Panginoon, ma-impluensyahan ang isang tao na maging mabuti rin ang kanyang kalagayan sa darating na panahon. What a way na maging desire natin yun. Nilagay tayo ng Panginoon dito to be an influence to someone na siya later on magiging kapareho mo. Alam niyo ba yun? Ang tawag po doon sa formal na term is discipleship. Akala natin kasi ang discipleship yung nakaupo lang tayo, nagdi-discuss tayo ng Bible. Ang totoong discipleship po is you are influencing someone even sa informal way. Naglalakad lang kayo sa daan, nag-uusap kayo, hindi mo alam yung mga sinasabi mo, nakaka-apekto na pala sa kanya. Kaya nga sabi niyo, be careful with the words na sinasabi natin. Kasi it could make or break the person na nakikinig sa inyo. So if that person respects you, tapos yung mga sinasabi mo is nakaka-encourage, one day magiging kagaya mo siya. O siya magiging kagaya sa'yo. Kasi nga, naging influence ka sa kanya. Yun yung purpose natin, bakit tayo nandito. To duplicate who we are in the Lord Jesus Christ. And it starts with loving and respectful way. So ang tanong, meron ka bang somebody na na-influence na buhay dahil nire-respeto ka niya? Keep on doing that because one day, ngingiti ka na lang.
dahil magugulat ka sa resulta na nangyayari sa buhay niya. In one way or another, sa dami ng lugar na nag-preach ako or occasional nag-preach ako, usually kasi sa mga young people, pangatlong beses na ako nag-preach sa KESIC Conference, sa youth conference ng West Visayas. That is a regional conference. At ang attendance doon usually is ranging from 1,500 to 2,000. Hindi ko alam anong effect noon sa mga bata. Pero ang aking desire is that they will really understand and be affected first by salvation. Hindi ko talaga kinakaligtaan na i-preach ang salvation sa the Lord Jesus Christ. And after that, how we should live for the Lord Jesus Christ. And through the years na nag-preach ako, nag-a-attend ako ng KESIC. Hindi ako speaker. Nag-a-attend ako kasi yung mga young people namin nandun. May mga lumalapit sa akin na mga professional na. Like one time sa Punta Vedra, nandun yung KESIC. Sabi niya, Pastor, hindi mo ako kilala. Year 2007, ikaw ang speaker sa doon na KESIC Conference. Niyaya lang ako ng aking mga kaibigan. Pumunta ako kasi nga Iloilo City. Ang intention ko is gumala. Siyempre, Iloilo sila. Nandun sila sa malayo eh. So, pagkakataon niya na gumala sa city. Maybe ganun din yung isip natin, gagala lang tayo ron. Pero hindi mo alam, makaka-attend ka ng conference at makakarinig ka ng ng message of salvation to the Lord Jesus Christ. Tapos sabi niya, Pastor, first night, ikaw nag-preach, hindi ako makagala. Pero nag-preach ka about salvation, ang kaligtasan ay kay Jesus Christ lang. And I never realized na tatanggapin ko si Jesus Christ as my Lord and personal Savior. Tinanggap niya ang Panginoon. Pastor, missionary nurse na po ako ngayon. Gusto kong umiyak. Kasi nga, sa dami ng tao, ng mga kabataan na nandun, may isang, kahit isa lang, hindi ba sabi sa langit? Kahit isa lang na makasalanan ang tumanggap sa Panginoon, sino ang nagre-rejoice? Ang buong kalangitan ay tuwang-tuwa, masayang-masaya, kahit isang kaluluwa lang ang lumapit sa Panginoong Hesukristo at tanggapin siya bilang tagapagligtas. And then this particular woman came to me and said, hindi ko lang tinanggap ang Panginoon, kundi naglilingkod na ako ngayon sa Panginoon. Alam niyo kung sino siya? Asawa siya, kung maalala niyo, may speaker tayo dito noon, pastor's wife na siya ngayon, asawa siya ni Pastor Richie Alcoran. Pastor Richie. Ang asawa ni Pastor Richie Alcoran, nurse siya. Pero tumanggap siya sa Panginoon 2007, yung nag-preach about ako salvation. Isa lang yun. And there are so many times na may lumalapit sa akin, Pastor, sa Kabangkalan, I cannot forget your preaching, ganito-ganito. Meron nga akong estudyante sa doon, Pastor, naalala mo, nag-preach ka sa Kabangkalan, may maliit na bata na umiiyak doon sa harapan. Lumapit ka pa nga sa akin, sabi niya, hindi ko maalala talaga. Ang naalala ko, may umiyak na bata, pero hindi ko maalala na siya. Estudyante ko sa doon. Ngayon, magpapastor na ako, Pastor. You'll never know how much God will use your life. Do your best. Earn those respect by influencing someone. At least isa lang. Hindi mo ma-underestimate yung reward na ibibigay ng Panginoon. Dito pa ka lang, naiiyak ako every time na ang dami lumalapit every time na may, kung saan man ako, sa Antique, sa Negro, sa Iloilo, someone will just come. Pastor, you just don't know. Meron nga dumaan lang sa doon, kumakain akong ganun. Yan, Pastor Gabinera. Oh. Tapos sasabihin na yung KESIC, yung year ng KESIC, yung message ko. Hindi kita makakalimutan. Nandito ako dahil sa challenge ng salita ng Panginoon. Lalo ako nahahambol sa ginagawa ng Panginoon sa buhay ko. Bakit? Many times sabi ko, sino ako? Para tawagin ang Panginoon upang maglingkod sa Kanya. Umiiyak ako because I know I have a lot of failures in my life. Hindi po ako perfect. Pero tinawag niya ako maging pastor. Tinawag niya ako maging speaker ng Kanyang banal na salita. And a lot of young people came
to the saving knowledge of the Lord Jesus Christ, hindi lang naligtas, naglingkod sa Panginoon. And from time to time, God reminds me about influence that the Word of God na nangyari sa buhay nila. Dahil mahal ko ang salita ng Panginoon. Kapag ginawa po natin yun, you will never know kung ano ang pwedeng gawin ng Panginoon sa inyong mga buhay. Let us start thinking about ourselves. Let us start thinking about how can my life influence others. So that one day, kunin man ako ng Panginoon, nakangiti ako. Alam niyo bang si nanay, nung namatay, nung nandun sa kabao, nakangiti. Nakangiti talaga si nanay. Kaya umuwi ako, tumingin ako sa kabaong kasi akala ko iiyak ako. Pagtingin ko na nakangiti si nanay. Hindi ako makaiyak. Kasi alam ko si nanay, ang daming nashiran dito sa Hong Kong. Hindi lang sa Hong Kong. Sa lahat ng tao, I realize, before siya namatay, 2 months before, every day mag-preach ng gospel sa iba't ibang barangay kung saan. Niyayaya niya yung may tricycle na kapitbahay namin. Bumili siya ng megaphone kasi pinagbawalan niya sana ng mga kapitbahay namin na doon mag-preach sa amin. So ginawa niya, pumunta sa ibang mga barangay. Nalaman lang namin kasi yung may ibang mga church member na parang si nanay yun. Hinahanap daw. Nandun sa basketball court, may megaphone. Nagpipreach ng salvation. Hindi ko kaya yun. Ibang klase. Kaya siguro nakangiti siyang namatay. Kasi alam niya, ginawa niya ang lahat ng paraan. Para lang ma-preach ang gospel ni Jesus Christ. Sabi niya, mahal kayo ng Panginoon, mahal ko rin kayo. Ayaw niyang mapunta kayo sa impyerno, gusto niyang maligtas kayo. Mahal tayo ng Panginoon. Kahit ano pa ang kasalanan natin, mahal tayo ng Panginoon. Kaya pinadala niya si Jesus Christ. And that kind of influence, that kind of passion, dapat magpatuloy sa aking buhay. Na-inspire ako sa Kanya. Kaya pagdating ko nun, iiyak sana ako pagtingin ko nakikita si nanay. Sabi ko, Nay, kinulat ko si nanay. Tapos, yung mga pamangkin ko, tumawa. Ba't kinulat mo? Baka bumangon. Baka natutulog lang. Ay, umanda na naman ang pagka... Talagang kinulat eh. Hindi naman pala. Nagulat. Sabi ko, baka bumangon. Baka natutulog lang si nanay. Nagtutulog-tulogan. Oo. Nakangiti eh. She may be smiling because she knows she's done her best to share the gospel of the Lord Jesus Christ. Gusto yung nakangiti na namatay. Oh. Marami dito umalis sa sanlibutan na patay, nakangiwi. Hindi nakangiti. Kasi ayaw pang umalis. Kasi alam nila kulang. Hindi nila nagawa ang gusto nilang gawin. But if you want to leave the world smiling, do your best to influence others for the glory of God. Ang haba ng 1 point ko. Ay, nandun pa pala ako sa loving service with selflessness. Diba? Magiging selfless tayo. Hindi na ako mag-expound yan. Haba na nung kwan ko eh. Loving service with calmness. Wow! Kalma ka lang. Ano bang sinabi sa Bible? Bakit nilagay ko dyan na calm? Kung titignan natin, sabi niya, hindi siya rude. It does not insist on its own way. Hindi siya selfish. Kasi ang taong selfish always insists on its own way. Hindi ko in-expound to kasi mamaya marami kong i-expound about personal preference. Kasi mamayang hapon servanthood. And we have preferences in the church na gusto natin, dapat ganito. Kaya hindi ko i-expound dito ngayon. Para hindi mahati-hati yung one natin. Para focus tayo. Tapos niya, it is not irritable or resentful. Kaya nandun yan, no? Hindi siya irritable. Kalma siya. May mga tao sa simbahan, pagdating pa lang, masungit na. Kaya nga gusto ko yung aura natin ngayong umaga. No? Started by Ate Cecilia and Arlene. Ang ganda ng dating, mga punong-puno ng pagmamahal. No? Sabihin mo sa kapatid mo, sincerely, I love you. I love you. Punuin nyo ng pagmamahal tong hall na to. Hindi pagkakaunawaan, hindi ng irritations, dito na naman yan, nakakainis. Huwag niyong punuin ng inis yung buhay ninyo. Dapat, umaakyat kayo rito, kahit hinihingal kayo, mahal kong Panginoon. Kaya hinihingal ako paakyat. O, di ba? Hindi na pagdating niyan, nakakapagod. Hanapin sa labas. Ang dami ng ito mo.
Sira ka na. Dito ka pa lang umaakyat. 3 floor pa lang yung inakyat mo, sira na yung espiritu mo. Juna? Oh, di ba? Kasi nga, yung mga negative yung iniisip mo. Dapat pumasok ka sa pintuan na yan na nakangiti kahit pagod ka. Dahil puno ka ng pagmamahal. Kasi sabi niya, hindi siya irritable eh. I like the ESV. And then sabi niya, loving service with forgiving spirit. Anong next doon sa irritable? Oh, see? Not irritable or resentful. Resentful. Ang tao resentful is kahit na inaalo is that Tagalog, no? Inaalo mo na, naalala ko yung word na yun, inaalo, yung ulu-uluhan sa ilong ko. Sabihan nyo? Sinusuyo. Malalim yung inaalo pala. Sinusuyo. Oh, mga Ilonggo, ginaulu-uluhan. Tapos yung reaction, may ganun sa inyo? Huwag nyo sabihin, sino? Pakituro nyo na naman. Si Panyan, ganyan. Juna? Sabi ko, sabi ko. Love is not resentful. Okay? Ibig sabihin, kapag minahal ka, tanggapin mo yung pagmamahal ng iyong kapatid sa Panginoon. Huwag mo sabihin, ayoko ng pagmamahal mo, pangit ka. Or ayoko sa'yo, di ba? Yung mga ganun-ganon. So, kung puno tayo ng pagmamahal, hindi tayo dapat resentful. Yun yung sinasabi niya. Marunong tayong magpatawad, marunong tayong tumanggap ng pagkakamali ng iba. Yun yung pagmamahal na tunay. Ganon kasi ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kahit ano pa tayo, kahit sino pa tayo, kahit ano pa yung nakaraan natin. Hindi niya sinabi sa iyo yun na yung mga taong ang hirap sa Tagalog. Ilonggo lang. Ilonggo ba rin, ha? Ilonggo. Ang mga tawa pakamatyan ko, ang mga maayo lang. Ang tawo, papat. Sabihin mo sa Tagalog. Say it. Oh. Madali sa Ilonggo, pero sa Tagalog hirap. Ang mga taong willing akong mag-sacrifice. Ang aalaya mo na aking buhay, mga mababait lang. Hindi naman gano'n ang sinabi ng Panginoon. Inalay ng Panginoong Hesukristo ang kanyang buhay sa lahat ng tao. Makasalanan man ang tingin mo sa sarili mo o mabuti ka. Dahil wala namang mabuti sa harapan ng Panginoon. Dahil ang lahat ng tao ay makasalanan. At kailangan natin ng kanyang kaligtasan. Kaya nga dapat tanggapin natin siya bilang tagapagligtas. Kasi siya na ang pwedeng magligtas sa atin. Kasi tayo, ang dami nating alam na kaligtasan. Dapat gumawa ka ng ganito, ganyan. Tanong, yan ba yung sinabi ng Bible na kaligtasan? Tapos alam mo naman na hindi, ba't hindi mo tinatanggap si Jesus Christ na siya lang naman pala ang ibinigay ng Panginoon upang tayo ay maligtas? Ano pang ginagawa-gawa mo riyan na alam mo namang hindi ka maliligtas kapag nagsisimba ka? Di ba? Ang pagsisimba ba, sinabi sa Bible na nakakaligtas? Hindi. Hindi rin naman sinabi na ang pagsisimba ay nakakabawas ng kasalanan. Pero may mga tao na kapag pumasok sa simbahan, sabi na para akong sinusunog. Bakit ba? Dahil feeling mo makasalanan na talaga. Sino bang hindi makasalanan sa atin? Di ba? Lahat tayo makasalanan. Tanong, nung pumasok tayo sa simbahan, nasunog tayo? Hindi. Yan. Kaya dapat yung simbahan na hinahanap natin, yung nagtuturo ng banal na salita ng Panginoon sa tamang pamamaraan. Di ba? Doon natin natututunan na kahit may mga kahinaan tayo, may mga taong marunong magmahal kahit na tayo ay may kahinaan. Yun ang tunay na pagmamahal. Yun ang pagmamahal ng Panginoon na nire-reflect natin dahil naranasan natin yung pagmamahal natin na yun galing sa Kanya. So kung tunay tayo nililigtas ng Panginoon, yung pagmamahal na nasa atin, nire-reflect natin at ginagawa sa ating mga kapatid, sa ating mga kasama. Kahit hindi pa sila ligtas, marunong kang magmahal, lalo na sa mga taong walang kaligtasan. Mas maaawa nga tayo sa kanila, di ba? Kasi tayo, alam na natin ligtas tayo. Sila, masaya silang tingnan, nagpapakasaya silang tingnan, pero tanungin mo kung saan sila pupunta pag namatay sila. Hindi niya alam. Nakakaawa. Dahil may sinabi pala ang Bible about sa kaligtasan na pwede mo malamang habang buhay ka
Kaya nga sabi sa 1 John 5:13, isinulat ko ito, ni-record, upang malaman ninyo na kayo ay may buhay na walang hanggan kung kayo ay, kung nasa inyo ang anak ng Panginoon ng Diyos, si Jesus Christ. Kapag tinanggap mo si Jesus Christ, may buhay ka na walang hanggan, mamatay ka, doon ka sa langit. Eh, alam natin yun, you just walk, kahit dito lang isang block. You look at people, different faces. May nakangiti, may mga problema, may mga peaceful. Tanong, may Jesus Christ ba sila? Tinry nilang magpakasaya, masaya silang tingnan, pero pag tinignan mo, wala pala silang relationship sa Panginoon dahil wala si Jesus Christ sa nila. Kaawawa, di ba? O tayo, okay lang tayo, peaceful tayo dito. O. Kaya nga, magiging concerned tayo on how to reflect the love of God by sharing the gospel of the Lord Jesus Christ. Next, loving service with faithfulness. Anong sinabi sa verse 6? Love, it does not rejoice in wrongdoing. See? Kapag merong ginagawang mali, hindi nyo sinususugan at ginagawang katatawanan. Ang Pilipino pag may mali natatawa eh. Di ba? May nadapa, tatawanan. Kaya naiinis yung mga puti sa atin. Naalala ko nung nandun kami sa San Joaquin, nag-sneak out kami na 4th year. May mga Thai kami na mga classmate. Tapos yung isang classmate, nang pinasakay niya sa boat yung dalawang Thai na estudyante. Tapos ang lalaki ng alon, tapos mababangga na sila sa sa bato, talagang masisira yung bangka eh. Hirap na hirap yung classmate namin. Kami lahat doon sa gilid, tawa ng tawa. Pero mamamatay na silang tatlo. Ganun yung Pilipino eh. Oh, mamamatay ka na, tinatawanan ka pa. Oh. Yung mga nahuhulog sa hagdanan, pag nakakatawa. Nakakatawa bang mahulog ka sa hagdanan? Pilipino lang yung gumagawa nun. Di ba? Oh. Sabi sa Bible, loving service with truthfulness. Sabi niya rito, verse 6, it does not rejoice in wrongdoing. Oh, hindi siya natutuwa kapag may mga mali-mali na ginagawa. And then, loving service with protection. Oh, verse 6 pa rin, sabi niya, but rejoices with the truth. The truth protects us. Kaya nga kapag may mali, alam nating mali kasi nakakompare yun sa katotohanan. Tayo nakakalam ng katotohanan, dapat alam natin ang gagawin natin sa mga taong nagkakamali. Hindi para pagalitan, kundi i-correct ang pagkakamali upang maging matuwid din ang kanilang ginagawa. Hindi para hiyain. Yun yung sinasabi ng Bible na tunay na pagmamahal. Hindi natin hinihiya ang iba. Tinutulungan natin maging matuwid sila. Loving service with trust. Verse 7, and loving service with hope. Ano sabi niya dito? Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Oh, believes all things. May trust ang pagmamahal. Diba? And then, may hope ang pagmamahal. Ang tunay na nagmamahal, hindi nawawalan ng pag-asa. Kung tunay ka nagmamahal, patuloy kang magmamahal kahit parang wala kang pag-asa. Dahil sa Panginoon, punong-puno tayo ng pag-asa. Loving service with perseverance. Bears all things. Love bears all things. Loving service without failing. Love never fails. You see that? So, sa buhay natin, meron tayong ups and downs. Meron din tayong kinakategorize na failure. Pero sa Panginoon, success man yan o failure sa category natin, walang failure sa Panginoon. Kasi ginawa natin sa Panginoon yun. Once ginawa mo sa Panginoon yun, hindi yun kakabigin ng Panginoon na failure mo. It may be failure for you, pero sinasabi nga ng banal na salita ng Panginoon, all things work together for you. Kahit yung sinasabi natin failure sa buhay natin, gagamitin na lesson in life ng Panginoon yun. Sabi nga, we don't learn from what we know, we learn from our mistakes. Diba? Hindi ang alam natin ang nakapagbibigay ng tunay na kaalaman sa atin. Hindi tayo nagiging wiser dahil ang dami nating alam. We become wiser when we commit mistakes. In short, don't be afraid to commit mistakes. Kasi wala namang perfect sa atin eh. No matter how much we try na i-perfect ang ginagawa natin, time and time again, God will remind us, no.
No one can do things in perfection. Only God. And you, as an imperfect person, is the masterpiece of God for perfection. Ikaw ang piniperfect ng Panginoon. Hindi ikaw ang nagpi-perfect sa ginagawa mo. So as you trust God every day, your life is a masterpiece of God's perfection. How? Love. The expression of love na ginagawa natin every day is the way God perfects us. That's why love never fades. Ganun kahalaga na maunawaan natin. Lagi nating pinag-uusapan ng love, pero usually, nire-relate natin sa married life, nire-relate natin sa, anong tawag dito? Relationship ng boyfriend and girlfriend. Sa mga pakilig effect ang love. But usually, we don't relate it to service. But ang 1 Corinthians 13 is about how we serve full of love. So ang tanong, kapag naglilingkod ba tayo, puno ba tayo ng pagmamahal o puno tayo ng pagpapasikat? No matter how big a church, how popular are the people, how great are its acts of service, without love, that church is nothing. Kahit ano pang ma-achieve natin dito ngayon, kahit tayo pang pinakamarami, kahit sikat na sikat tayo, kung walang pagmamahal, this church is nothing. And personally, kahit ano ka pa ka-popular, ano ka pa kayaman, ano pa ang na-achieve mo sa buhay mo, kung wala kang pagmamahal, I am nothing. Ganun po ang katotohanan na gusto ipakita sa atin ng Panginoon. And lastly here, and I will close with this, church ministry with love shows maturity. Church ministry with love shows maturity. Anong sinabi dito sa Bible? What we think, basahin ko ang verse para makita natin. Sabi niya dito from 9, for we know in part, and we prophesy in part, but when the perfect comes, the partial will pass away. When I was a child, I spoke as a child, I thought as a child, I reasoned like a child, but when I became a man, I gave up childish ways. So kapag mayroong pagmamahal, sa paglilingkod, nagpapakita po yun ng maturity. Kung walang pagmamahal ang paglilingkod at sarili lang natin na iniisip natin, that's immaturity. Bakit in-emphasize ni Apostle Paul ng maturity? Kasi nga, sa simula ng 1 Corinthians, sabi niya, hindi ako makapagsalita sa inyo na spiritual. Di ba sinabi niya yan? Kasi palagi kayo nag-aaway. Palagi kayong nagpapasikat sa mga personal nyo na mga achievement. Yun yung problema ng Corinth eh. And I believe hindi lang sa Corinth yun. And this is a very appropriate church for us to discuss when it comes to church membership. Because kahit saan ka pumuntang simbahan, may mga pasikat talaga. May mga taong hindi makapagtiis kung hindi sila makapagsalita ng mga bagay na sisikat sila. Na pinapalaki nila ang kanilang sarili, ang kanilang ginagawa. At kapag hindi mo napuri, magtatampo sa'yo. Patampuhin mo na. Bahala sa buhay mo. Ibig sabihin, hindi siya mature. Sabi ni Apostle Paul, those are the kinds of people that we must deal with these kinds of words. Naturuan natin silang magmahal sa Panginoon at mamuhay sa pagmamahal upang hindi sila magpasikat sa kung anong meron sila at anong ginawa nila. Kasi ang lahat ng ginawa nila, hindi naman mangyayari kung wala ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay nila. Ang problema is, kapag naka-accomplish tayo, ay, ang galing-galing ko, ay, ganito din alam mo, hindi mo alam, hindi mo kilala, ganyan-ganyan. O, hindi ba? Tanong, ikaw ba yon? Hindi ba niligtas ka ng Panginoon? Kaya nga sabi ko sa inyo, when someone comes to me and say, Pastor, sa preaching mo ganito, nagbago, naging worker, ay, umiiyak ako kasi sabi ko sa sarili ko, who am I? Na naging part ako sa buhay ng tao ito na nagbago. Kasi alam ko, hindi naman ako yun. Ang Panginoon ang kumilos. Amen. Ginamit niya ako. Who as I am, sa paningin ko, hindi ako worthy na gamitin ng Panginoon. Kasi alam ko, makasalanan ako.
Kung iisipin ko lang sa sarili ko, bibilangin ko ang kasalanan ko, sasabihin ko sa sarili ko, hindi ako katanggap-tanggap na iligtas ng Panginoon. Kaya lang, yun ang sinasabing biyaya ng Panginoon. Milyon man o bilyon ang kasalanan ko, dahil mahal niya ako, iniligtas niya ako, and that same truth goes to each and every one of us. Kaya sabi niya, Apostle Paul, kayong mga Corinthian believers, akala nyo ang gagaling ninyo, matatalino kayo, magagifted kayo, mayayaman kayo, mayayabang din kayo. Ay, ganun sila eh. That's why sabi niya, hindi ko kayo makausap in a spiritual way. Kasi karnal kayo. Grabe, ang tigas ng pinagsasabi ni Apostle Paul. Diba? O, ngayon, tuturuan ko kayo magmahal para mag-mature kayo. So, number 1, sabi niya, what we think we know will one day pass. Ano mang alam nyo ngayon, sabi ni Apostle Paul. Ano man kalaki, ano man karami, mawawala yun. O, 9 and 10. Sabi niya, for we know in part and we prophesy in part, but when the perfect comes, the partial will pass away. Yung alam mo ngayon, akala mo, na ang dami-dami, ang tawag lang ni Apostle, partial lang yun. Ang liit-liit, yung akala natin, ang laki-laki na. Sabi ni Apostle Paul, it's just partial. Sa reality na mangyayari later on, i-reveal ng Panginoon. So ano man ang alam ng buong mundo? O bakit? Na-measure na ba natin yung katalinuhan natin sa heights ng katalinuhan ni King Solomon? Tapos kung magmalaki tayo, akala natin, ang galing-galing natin. Wala tayong kagalingan, ang Panginoon ang kagalingan natin. So sabi niya, ang alam niyo lahat, na akala mo ang galing-galing mo na, they will all be gone one day. Kasi pag kinumpare mo na yung alam mo ngayon, sa ipapakita ng Panginoon sa sarili mo, wala pala akong alam. May isa akong nakilalang doktor. Nag-doctorate na siya sa theology, sa divinity. Lahat ng doctorate sa area of ministry namin, nasa kanya na. Sabi niya sa akin, nung ako ay nag-graduate sa Bible School, akala ko ang tali-talino ko. Ang yabang-yabang ko. Bible Institute pa lang. Nung ako ay nag-masteral, sabi niya sa sarili niya, ang konti pa lang ang nalalaman ko. Kasi sa masteral, ang daming tinuturo. Nasasabihin mo talaga, karami pa palang hindi ko alam. Ako ngayon, nagmamasteral, pangalawang masteral ko na to. Sabi ko, ay, may mga ganito pa pala. Sabi niya, mas matindi pang nag-doctorate ka. Nung nag-doctorate ako, sinabi ko sa sarili ko, wala pala akong alam. Grabe, no? Na-reach niya na yung pinakataas na degree ng pag-aaral. Pero nung na-reach niya yung pinakamataas na degree ng pag-aaral, nasabi niya sa rin niya, wala akong alam. Dapat gano'n tayo. Hindi na itinataasan tayo ng Panginoon, tapos sabi mo sa ang taas-taas ko na. Ang galing-galing ko na. Ang liliit nyo na. Hindi nyo ako kaya abutin. Nandito kayo. Nandito ako. Diba? Naalala ko na lang ang story ng isang pagong na madaldal. Lagi niyang tumitingnan ang langit. Sabi niya, gusto kong lumipad kagaya ng mga ibon. Oh. Tapos one day, kinausap niya mga dalawang ibon na malalaki, yung mga swan. Sabi niya, pwede niyo akong idalhin doon sa taas? Sabi ng mga swan, wala ka namang pakpak. Gusto ko lang maranasan kung paano lumipad. So sabi ng dalawang ibon, o sige, kukuha kami ng stick. Hahawakan ng tuka namin, ng paa namin, yung kahoy. Yung bibig mo, yun ang ipangkakagat mo kasi hindi ka naman makahawak sa kahoy. Yun sabi niya sa pagong. O sige, sabi ng pagong. Sabi ng dalawang ibon, huwag na huwag kang magsasalita kapag nandun na sa taas. Hindi ka magsasalita, sabi ng pagong. Promise, hindi ako magsasalita. Eh, mayabang ang pagong. So lumipad yung dalawang swan, nakakapit yung kagat ng pagong. Habang lumilipad, yung mga tao nagtataka, oh, ang pagong lumilipad! Tapos tuwan-tuwa ang pagong kasi yung mga tao pumapalakpak. Sabi ng pagong, ako na to! Kasi hindi makatiis kapag pinupuri tayo, hindi natin mapigilan yung mga bibig natin. Kung sa Ilonggo pa namin, magandang pakinggan sa Ilonggo eh, ako na gitne. Diba? Ako na to. Diba?
Natatawa tayo, pero kung minsan gano'n din tayo. Hindi lang natin sinasabi sa bibig natin, ako na yata. Ay, ang sarap-sarap na luto. Sabi nito. Asikat, you know? Ay, ang linis niya sa church. Pero ako naglinis. That's how we are. Ay, ang galing-galing mo, preach, pastor. Pag may nagsabi sa akin yan, buti lang may nabasa akong manong story. May isa daw pastor. May mga member talaga na sabi, kaling mo pastor, kaling mo preach. Sabi ng pastor, ganyan din yung sinabi ni Satanas sa akin kanina eh. To feed the pride, di ba? If you feed ng Panginoon yung pride, Panginoon, hindi Satanas yung pride mo. Sasabihin na, ang galing mo preach. So, time will come na, hindi ka na magdidepend sa Panginoon. Magdidepend ka na sa sarili. Oh, ang galing mo preach. Gagaling yan, paulit. Mag-research ako ganyan-ganyan. So, bilis ka, tapos ito kumasaya ka, pastor, ang galing-galing mo preach. Eh, ganun din sinabi ni Satan. Diba? Kaya doon sa bagong church, siyempre, naninibago sila the way I preach. Maybe this is the first time that they have heard these kinds of preaching. Talaga sasabi na, pastor, ang ganda-ganda ng preaching. And I just raise my hand. It's for the Lord. It's not about me. It's for the Lord. I just study the Word, I preach the Word. It's, sa totoo lang, kung makikinig ng preaching ko ngayon, mas simple siya in comparison sa mga preaching ko dito sa Hong Kong. This is the simplest preaching that I have given in my entire life. And what I realize is, the simpler the message is, the more effective it is. Hindi kailangan maraming palabok ang preaching ng salita ng Panginoon. Just preach the Word and you will see how people change. Kaya nangingiti ako. Sabi ko, kung alam ko lang to nung bata pa ako, sana nung bata pa ako. Kaya lang nung bata pa ako, mayabang ako. Tinuruan ako ng Panginoon. But the more I learn, the more I realize, wala akong alam. Amen. That's what I learned now. Ganun na, kapag tumatanda ka, nagiging emotional ka. Wala ka kasing alam. But where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away. Sila? Mawawala lahat ng akala mong alam mo. What shows immaturity, we must let it go. Anong ibig sabihin? Sa verse 11, sabi niyo, when I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I put the ways of childhood behind. Ang tagal-tagal mo ng Christian, pero hanggang ngayon, matampuhin ka pa rin. Tama ba yun? Hindi. Kasi ang matampuhin bata na. Ang may karapatang magtampo bata, kasi bata. Pero kapag tumanda ka na, may uban ka na, matampuhin ka pa rin, bumalik ka na sa pagkabata mo. Tumanda ka ng paurong. Meaning, you have not matured. Di ba? Ang pangit tingnan na ang tanda-tanda mo na, pero ang ugali mo, isip bata ka. Diba? Oo. Ganun din sa paglilingkod sa Panginoon. Yung tinatawag na mga mature, tumutulong sa mga hindi pa marunong. Yun ang sisimula. Kung mature ka, hindi na, kapag hindi ka nabati, ay hindi ako binaki, hindi ko na rin siya babatiin. Suplada ka. Masuplada ko sa'yo. Hindi mo kilala. Ganun. Ay, naman. Come on, grow up. What we need to know will one day be known. Anong ibig niya sabihin? Verse 12. For now we see only a reflection as in a mirror. Then we shall see face to face. Now I know in part, then I shall know fully. Even I am fully. Hindi lang po ang mga alam natin ang i-reveal. I-reveal din tayo ng Panginoon. Ano sabi niya, Apostle Paul? Even as I am fully known. One day i-reveal tayo ng Panginoon. Yung akala natin hindi nila alam, ipapakita ng Panginoon. Kung hindi man habang buhay tayo, doon sa harapan ng Panginoon, may expose tayo. So whether in life or in death, God will expose us. Yun yung sabi niya, Apostle Paul. Ngayon hindi nakikita. Now I know in part, then I shall know fully, even as I am fully known. Time will come. So, as we close,
The most excellent way to serve through our spiritual gift is Love. 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 Let love prevail in the way we serve God in our life. And now these three remain all together. Go. And now these three remain: faith, hope, and love. But the greatest of these is love. May we learn how to express our love for one another as we love the Lord in the way we serve Him. Shall we pray? Father God in heaven, we thank you for the challenge, the reminder, and the truth that we have learned today. I pray that from this time on, as we realize, we will learn how to express the way we serve in a loving way. Help us by your grace to express this in the power of the Holy Spirit. Thank you, Lord, for answering this prayer. The glory belongs to you. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen.